Samantala, isang pagsabog naman ang gumimbal sa Midsayap, North Cotabato kaninang madaling araw. Base po sa initial na report, itinanim ang improvised explosive device sa harap ng isang sanglaan at malapit sa isang radio station. Walang nasugatan o nasawi sa insidente pero nawasak ang harapang bahagi ng sanglaan. Pansamantala namang nawala sa ere ang WOW radio dahil sa pagsabog. Nagdulot din ito ng takot sa mga residente. Iniimbestigahan pa rin kung sino at ano ang motibo sa likod ng pagsabog. At kaugnay po niyan, makakausap natin ang may-ari ng WOW Radio na si Ginoong Rolly Sacdalan. Ginoong Sacdalan, magandang tanghali. Si PR Arcangel po ito. Magandang tanghali din po sa iyo, Pia, sa mga taga-nanonood po ng Balitang Hali. Ginoong Sacdalan, ano ho ba yung nangyari? Meron ho bang kasalukuyang umeere kanina madaling araw nang bigla na lang nagkaroon ng pagsabog sa tapat ng inyong stasyon? Yes, opo. 3:30 a.m., while naka-on air kami, ay may sumabog dito sa building na kinalalagyan po ng WOW Radio FM dito po sa Midsayap, Cotabato. Ang nasabugan po ay isang bahay sanglaan, yung merong padala kwarta na sa ground floor po. At ang na-damage po ng gusto ay yung kanilang waiting shed na kung saan naghihintay yung mga kanilang mga customer at pati mga katabing establishment. Nasira po ang mga roll-up na doors nila at nawasak po yung simentong bench po. Yun po ang mga damages at mga katabing tindahan. Pero ang radio station naman po, okay naman po dahil siya po ay nasa second floor. Na momentary stop lang dahil nag-hang po yung computer dahil nag-shut na gumalaw po yung buong building doon sa lakas ng putok. So ganun kalakas, no, na talagang nayanig po yung... Yes po. Yes, Ma'am Pia. Pero ngayon po, kamusta yung sitwasyon? Dahil nakabalik na po kayo sa ere, pero kamusta yung sitwasyon dyan sa paligid ninyo? Medyo nag-back to normal pero tensyonado po ang mga tao dito sa lugar namin dahil kahapon po ay nakatanggap na ng mga reports na may planong bombahin po yung lugar, may mga intel reports. So ang kapulisan po at yung LGU umikot sila kahapon sa town na may trompa, may public announcement na umiikot na nagsabing maging mapagmasid at maging vigilant sa mga suspicious na mga tao or mga suspicious na bagay na posibleng maging sanhi ng pagsabog or bomba or IED. Pero ganun po, nangyari pa rin at kahit maging mapagmasid ay nangyari po kanina madaling araw po yung pagsabog ng isang IED. Pero paano niyo po ilalarawan yung lugar na yan? Downtown po ba yan? Daanan po ba talaga yan ng mga tao na talagang maski madaling araw hindi nawawalan ng mga passers-by sa lugar na yan? Nagkataon lang po na nangyari 3:30 a.m. at walang ganong dumadaan pero pagdating po ng mga 5:30 o alas 6 ng umaga, marami na pong tao dyan dahil po yan ay malapit lang po sa terminal at palengke. At usually po, yung bahay sanglaan na yan, yung may padala kwarta, yung mga sending ng money, ay usually pagbukas niya ng mga 7:30 ng umaga, ay mga around 10, 20, 30 people na po ang nakaabang dyan. At kung yan po ay sumabog yung marami ang tao, ay marami pong nasaktan o nadisgrasya dyan sa lugar mismo kung saan eksaktong pumutok yung bomba. Nako, Ginoong Sacdalan, nakikipag-ugnayan po ba sa inyo yung police? Meron ba silang sinasabi na kung sino kaya yung target ng pambobomba dahil marami pong establishmento sa inyong gusali? Wala naman pong na-receive na individual threats or extortion ang radio station or ang mga establishment. Kundi ang threat po ay towards the community as a whole sa town. So, ganun po. Wala naman po, kundi... right away, pagtabog po kanina madaling araw na i-cordon off ulit ng PNP at ng Army Bomb Squad at matagal nilang kinolekta ang mga ebidensya na kinordon nila yung lugar at nangolekta talaga sila ng ebidensya kung paano ang kalalabasan ng kanilang investigasyon. So masasabi po ninyo na sa ngayon talagang balik normal. Kamusta naman po yung paghihigpit sa seguridad? Grabe po, maraming umiikot po na pulis natin at ang army natin po tumutulong na rin at nagko-conduct ng checkpoints. At dahil po medyo tensyonado na ho sa amin dito ng mga nakaraang linggo kasi nagkakaroon ng mga harassment ng mga armed groups po sa mga outskirts barangay dito po sa lugar ng Midsayap at lugar ng Maguindanao. Kasi po nasa katabi lang po kami ng Maguindanao po. So yung outspill ng gera dyan sa Maguindanao, yung buluhan pala dyan, ay medyo nangaharap po sa mga civilian communities po ng mga nakaraang linggo po. So medyo tensyonado na po at tapos nagkaroon na pa man ng pagsabog ng Lunes sa Cotabato City and then after 2 days dito naman po. Tensyonado po.
Ginoong Rolly Sakdalan, maraming salamat po sa inyo. Si Ginoong Okay po. Sakdalan ay may-ari po ng WOW Radio na nadamay sa pambobomba sa North Cotabato. Magandang tanghali po.